yung Finding Jesus in the midst of this pandemic crisis. Doon ko po kinuha ang inspirasyon para sa ating Easter Vigil homily ngayong gabi. Medyo mahaba po ito, pero marami naman tayong oras ngayon, di ba? Kaya, konting pasensya lang po. Para tayong sina Maria Magdalena at ang mga kasamahan niyang mga babae, nakita nilang walang laman ang libingan, kaya hinanap nila si Jesus. Nawawala si Jesus. Ang hinahanap ay yung nawawala. Nasaan nga naman si Jesus? Nasaan si Jesus sa panahong ito na kailangan natin siya? Ito ang maraming beses ko nang narinig sa mga nagpapahayag ng kanilang mga sentimiento sa Diyos nitong mga nagdaang linggo ng ating enhanced community quarantine. Hindi ko sila masisisi. Hindi naman talaga madaling sagutin ang tanong na ito. Pero sa gabing ito, sikapin nating sagutin, nasaan nga ba si Jesus? Saan natin siya matatagpuan? Sa version ni San Lucas, chapter 24, verse 5, may sagot ang mga anghel sa mga babaeng nagtatanong kung nasaan siya. Sabi nila, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa piling ng mga patay? Ibig nilang sabihin, hindi niyo siya matatagpuan kahit maghanap pa kayo ng maghanap. Dahil naghahanap kayo sa maling lugar. Kaya pala, na-associate natin ang Easter sa paghahanap, katulad ng Easter egg hunt. Ang Easter ay tungkol sa hunting, paghahanap. Kailangan marunong kang maghanap kung ibig mong matagpuan ang hinahanap mo. Easter egg hunt. Bakit nga pala itlog? Dahil buhay ang itlog kung hindi pa ito niluluto. Nasisira na nga yung simbolismo dahil ngayon mga nilagang itlog ang kinukulayan nila at pinamimigay na Easter eggs. Huwag nyo naman hong lutuin. Anong buhay ang aasahan mong lumabas sa itlog na nilaga, aber? Back to the question. Paano maghanap? Mahirap maghanap kapag ang naghahanap ay nababalot ng lungkot at paghihinagpis na katulad ni na Magdalena at kasamahan niyang mga babae. O kaya na may nagigilty katulad ni Pedro. Mabuti pa yung bunsong alagad na si Juan. Marunong magmasid at tumingin sa palatandaan. Kasi nagbibigay naman ng clue ang Panginoon o ang angels para sa iyong Easter hunt kung saan ka dapat maghanap. Kapag aligaga tayo o kulang sa concentration, baka kasi nakita na natin o nakausap yung hinahanap natin, pero dinaanan pa rin natin o hindi pinansin. Di ba? Ganyan naman ang common motif ng mga kwento tungkol sa pagpapakita ng Panginoong muling nabuhay. Di ba?
si Magdalena, akala daw niya sepulturero siya o hardinero. Hindi ba yung mga alagad sa may dalampasigan, akala nila isang matandang pulubi ang namamalimos ng isda sa kanila? Hindi ba yung dalawang alagad sa Emmaus, ang tagal na siyang kasamang naglalakad at kausap, hindi rin nila nakilala? Saan nga ba tayo dapat maghanap? Kahapon, mayroong ibinahagi si Chichi Fajardo Robles sa kuya ko na si Randy David. At si kuya naman, ipinasa niya sa akin. Si Chichi Fajardo Robles nga pala ay isang kapwa mamamahayag sa Radyo Veritas. Meron siyang sinulat na panalangin na pinamagatan niyang Sleepless on Good Friday. Obvious ba? Ibig sabihin, hindi siya makatulog kahapon. At naisulat niya yung prayer na ito. Babasahin ko yung prayer niya sa Ingles. Sabi niya, Lord, I gaze at your lifeless body on the cross, disfigured by wounds and sores, a picture of unimaginable pain and suffering. I am moved, dear God, by the thought that the victims of coronavirus seem to have taken on some of the agonies of your passion. It is said that those who are stricken by the disease experience high fevers and excruciating headaches. My Lord, are these not the thorns that pierced through your head so deep that blood oozed from every cavity? They thrust on your head a mockery of a crown which did not have gems but that shone, but instead had deadly spikes that cut flesh. What a strange coincidence that this virus is known as corona, which means a crown. Those who are critically ill of COVID-19 have difficulty breathing, causing them to depend on oxygen masks, and in worst cases, to be intubated and attached to a ventilator. The virus attacks the lungs and causes the victim to gasp for air. Dear Jesus, is this not reminiscent of the terrible torture of hanging on the cross, hanging by your nailed hands and feet, consequently causing your chest, your lungs to collapse, moving your head, even uttering words must have been extremely painful. But even from up there, you were teaching us. The saddest part of the COVID-19 patient's journey is the separation from family and loved ones. From the moment a sick person tests positive, he or she is isolated and enters a cruel but a necessary kind of incarceration that allows no visitors, no healing touch, no comforting words from people they love most. My Savior, how did you bear that undeserved sentence of death on the cross? The separation from your beloved mother, the betrayal of those you taught and trusted, and the abandonment by those you called your friends. Alone, naked, despised,
dying like a criminal, how can you still love us and forgive us after that? I pray that in your great mercy, these lives claimed by this virulent tragedy will not be in vain. Reward them, Lord, with eternal peace in your kingdom, where they will be untouched by thorns and tortures. Comfort their families and friends with the thought that their loved ones shared in your suffering in a humanly heroic and divinely pleasing way. It was not a curse. It was rather a call to come home. Tonight, and moving forward, I choose to focus on Christ Jesus on the cross and not on coronavirus. Yun po ang conclusion ni Chichi. In short, isang matinding realization para sa kanya na makita sa pagdurusa ng mga na-infect ng COVID-19 ang pagdurusa ni Kristo, gayon din ang kanyang kamatayan. Ngayong gabi ng pagkabuhay, gusto ko sanang kompletuhin ang pagninilay ni Chichi sa muling pagkabuhay. Di ba narinig natin kanina sa pagbasa? Romans 6 verse 8. Kung tayo'y kaisa ni Kristo, makakaisa rin niya tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Ang susi dito ay ang salitang pakikipagkaisa o partisipasyon. Kung ang tingin natin kay Kristo ay hiwalay pa rin sa atin, kung siya'y manunubos at tayo ang tutubusin, baka talagang hindi natin siya matatagpuan kahit maghanap pa tayo ng maghanap. Para tayong nakatunganga sa langit at naghihintay ng isang Superman na mahuhulog sa lupa at magliligtas sa atin sa COVID-19. Ang pagiging Kristiyano ay hindi po pagtutunganga sa langit o simpleng paghihintay. Ito'y partisipasyon. Ito'y pakikipagkaisa. Kaya siguro, nawawala siyang muli matapos na siya'y magpakita. Hindi siya nagpapakita para lamang iligtas tayo, kundi upang isama niya tayo sa kanyang gawaing pagliligtas. Kung si Kristo at tayo ay naging isang katawan, iisang diwa, ang pagdurusa at kamatayan niya ay pagdurusa at kamatayan din natin. Ang pagkabuhay ni Kristo ay pagkabuhay din natin. Gagabayan niya ang paghahanap natin sa Kanya para kapag natagpuan na natin siya, pwede na siyang lumubog. Pwede na siyang mawalang muli dahil siya at tayo ay iisa na. Sinabi ko nga doon sa recollection, hindi naman tayo tinawag upang maging Kristiyano lamang. Tinawag tayo upang maging Kristo. Tinawag tayo upang maging Kristo sa daigdig. Kaya nga tinatanggap natin ang Eucharistia. Sa Eucharistia, tinatanggap natin ang katawan ni Kristo upang tayo ay magbago
at maging bahagi ng katawan ni Kristo. Kung dahil sa kaloob niyang Espiritu, si Kristo at tayo ay nagiging iisa, dapat marinig ang tinig niya sa tinig natin, maramdaman ang haplos niya sa haplos natin, makita ang mukha niya sa mukha natin. Bakit? Dahil nabubuhay siya sa atin at tayo ay nabubuhay sa Kanya. Hindi ba? Ganito rin ang sinabi ng Apostol San Pablo. Ayon sa kanya, ang dapat daw ipahayag ng bawat alagad at sugo ni Kristo ay ganito: ang buhay ko ay hindi na akin. Ito ay kay Kristo na nabubuhay sa akin. Ito ang pagkabuhay. Ito po ang pagkabuhay na pinagdiriwang natin. Hindi pa tayo nakikiisa sa pagkabuhay ni Kristo kung magtutunga lang tayo. Kung wala tayong alam gawin, kundi ang maghintay ng sasagip sa atin. Nakikiisa tayo sa pagkabuhay ni Kristo kung hahangarin din natin, hindi lang ang maligtas tayo sa COVID-19, kundi ang sumama tayong magligtas. Sumama tayong magligtas sa mga tinatamaan ng COVID-19. Meron po akong nabasa, isang reaction sa isang salita na gamit sa panahon ng COVID-19. Ang salitang frontliner. Ang sabi nung nagsulat, ayoko ngang tawagin na frontliners ang mga doktor at mga nurse. Ang sabi niya, mas mabuti daw na tawagin silang second liners. Ang tunay na frontliners ay tayong lahat. Kung ayaw nating magbagsakan, maubos ang ating mga doktor at mga nurse, huwag po nating iiwan ang trabaho sa kanila lamang. Huwag niyo silang tawaging frontliners. Tayo ang frontliners. Huwag na nating dagdagan pa ang gawain nila. Bago pa tayo magpaalaga sa kanila, alagaan natin ang sarili natin at ang isa't isa. Ibang klase talagang Easter hunt. Itong pinadanas sa atin ng COVID-19 na ito. Easter hunt din ang ginagawa ng kasalukuyang nag-aaral at umuunawa sa nature, sa kalikasan ng virus na ito. Easter hunt din ang ginagawa ng mga naghahanap ng paraan ng pagsugpo dito sa pamamagitan ng pagtuklas ng isang bakuna o vaccine. At hindi ba? Easter hunt din ang malaman na ang dating pinandidirian, ang dating kinatatakutan na COVID positive, kapag pala sila'y gumaling, ay nagde-develop ng natural immunity at ang dugo nila ay nagiging panlaban din sa COVID-19. Ito yung tinatawag nilang convalescent plasma transfusion. Wow! Kaya, mayroon akong babala sa iba sa atin. Kaya mag-iingat kayong mga nagtataboy ng mga health workers na kinatatakutan ninyo na makahawa sa inyo. Hindi lang dahil sila din ang maglalakas loob na mag-aalaga sa inyo.
kapag kayo'y na-infect o kapag tayo'y na-infect ng virus na ito, higit pa doon, baka ang mismong tinataboy ninyo sa bandang huli, kakailanganin ninyo ang serbisyo nila. Baka kailanganin ninyo ang dugo nila na ma-transfuse sa inyo kapag kayo naman o tayo ang tamaan ng salot na ito. Kaya, ang bati ko sa inyong lahat ngayon, Happy Easter Hunt. Naway maging matagumpay ang ating paghahanap, ang paghahanap natin kay Kristo. Huwag mong hanapin ang buhay sa mga patay. Huwag kang tumingin kung saan-saan upang hanapin ang Kristong muling nabuhay. Narito siya. Narito siya, buhay. Buhay sa ating lahat. Nakabahagi ng kanyang katawan. Nagdurusa, namamatay, ngunit nagtatagumpay. Dahil ang ating Diyos ng pag-ibig ay mas makapangyarihan na di hamak kaysa kasamaan o kaysa sakit o kaysa salot na dulot ng COVID-19. Muli, maligayang Paskong pagkabuhay po sa inyo lahat.